bago natin ito pag-uusapan, no? Help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share itong video na ito. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo ay ma-notify yan kung meron man tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, at kung meron man tayong nagla-live man ang ating channel, no? So ano yan, magpa-pop up yan sa inyong mga cellphone, so kapag nakasubscribe kayo. Kaya bahalaga tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe kayong lahat. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba tayong lahat? Okay? Panoorin natin itong mga sinasabi ni Kitty Duterte sa rally kampanya ng Duterte. O, ito, ano ba yung sinabi ni Kitty Duterte? I-react natin. Play! O, kitang-kita mo sa mukha ni Kitty Duterte, ha, na heartily ang kanyang pagpunta dyan sa entablado. Meron siyang hinanakit. Itong mga taong to, ang kanyang nanay. Sa next vlog natin, yung nanay naman niya ang ating pakikinggan. Ngayon si Kitty Duterte. Bakit ko ba ito pinakita? Kasi po, itong sina Kitty Duterte, hindi po ito mga hindi ito involved sa politika eh. Hindi ito mga nagsasalita dahil namumulitika. Hindi ito nagsasalita dahil sila po ay tatakbo. Sila po ay ordinaryong tao lamang na nagpalabas sila ng kanilang saloobin dahil sa nangyari sa kanilang tatay. Okay? Panoorin. Maayong gabi! Magandang gabi sa inyong lahat! Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte! Unang-una, gusto kong magpasalamat sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta nyo. Ako, na-feel ko talaga yung kanyang sakit, no? Sa kanyang dinaramdam, itong si Kitty Duterte, sa pagdala nila sa kanyang tatay dito sa ICC. Kaya nga sila ngayon nagsasalita, no? Para ipaalam sa taong bayan kung ano yung mga sinasabi ni Tatay Digong nung time na nandun sila sa Dahig. At gusto nilang ipaalam sa mamamayang Pilipino yung mga sinasabi ni Tatay Digong na hindi ito sinasabi sa atin, ha, pero sa kanila, pamilya sila, maraming sinasabi si Tatay Digong na hindi natin alam. Yan po ay i-reveal through Kitty Duterte's reaction sa kanya. Makikita natin yung emosyon ni Kitty Duterte dito eh. Kay PRRD, sa amin na pamilya niya at sa Duterte. Nag-usap kami ni Dada Rudy ko kahapon. Sabi niya sa akin, ay sobrang proud siya sa akin at ipagpatuloy ko lang daw ito. Binigyang diin niya rin na mahalin ko daw kayo kagaya ng pagmamahal niya sa inyo. Bata pa ako, 21 pa lang ako, at ayaw ko talaga sanang makisali. Pero namulat ang aking mata at naintindihan ko ang mga prinsipyo at paninindigan na ipinaglalaban ni Tatay Digong. Mahal niya ang bayan niya nang higit pa sa amin na pamilya niya.
May kasabihan na the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ito ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Walang tumatayo para ipaglaban kung anong tama. Mga kababayan, mga kabataan, magboto tayo ng tama. Magboto tayo ng may puso para sa pagserbisyo ngayong eleksyon sa May 12, 2025. Suportahan natin ang Duterte o PDP senatorial slate. Huwag natin silang kalimutan, mga kababayan. Muli kong iaabot ang bilin ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sinabi niya ito sa akin. Do good. Fight for your country and fight for what is right. Sabi niya, huwag kayong mag-alala because this is not forever. God will intervene. And He sends His love to all the Filipino people. Daghang salamat! Maraming salamat and God save the Philippines! Pilipinas! Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Kitang-kita mo talaga yung sigaw niya sa last si Kitty Duterte, no? Na very emotional. Matatawag kong very emotional kasi alam niya sila mismo na anak niya, araw-araw nagkikita sila ng kanyang tatay, magkatabi silang natutulog. Kitang-kita mo talaga na alam niya na ang kanyang tatay ay nagsiservisyo ng tunay, no? Tapos ang resulta dahil sa inggitan sa politika, napunta ngayon at nakulong ang kanyang tatay. Ginawa lang ni Tatay Digong ang lahat Yung sa war on drugs, hindi yun para sa kanya. Hindi yun basta hindi yun ginawa niya para magpasikat. Ginawa niya yun dahil sa pagmamahal niya sa taong bayan. Okay? Pero look at what happened now. Naiinggit sila. Dahil ang taong bayan, Duterte ang hinahanap. So, ang ginagawa ng kalaban ng mga Duterte, lumulusot talaga sila na ginamit nila ang Interpol, kung ano-anong mga reason nila, no, para mapalayo si Duterte dito sa Pilipinas kasi alam nila kung nandito si Duterte sa Pilipinas, no, magkakagulo po ang taong bayan. Magkakagulo in a sense na ipupush talaga ng tao na ibalik si Tatay Digong. At yan ang ayaw ng administrasyong ito. Ayaw nila Kasi yan nga ang lagi kong sinasabi sa inyo sila ay gahaman sa kapangyarihan. Yun bang lulong sa kapangyarihan ba na ayaw na nilang umalis sa kanilang pwesto? Napapraning na nga sa susunod na termino, ayaw nilang umalis sa upuan, kaya ito na lang ang kanilang tanging paraan para mananatili sila sa kanilang pwesto. Okay? So, itong ginagawa po ni Kitty Duterte, hindi po ito ginagawa niya para magpasikat. Hindi po niya ito ginagawa para si Tatay Digong ay mabalik dito sa Pilipinas. Ginagawa niya ito para sa bayan natin. Sabi nga niya, vote wisely para sa bayan natin. Ako, duda ko rito itong si Kitty Duterte, itong pamilyang Duterte, tanggap na nila Tanggap na nila kung whatever happens to Tatay Digong, what will happen will be the destiny of Tatay Digong. Kung mabalik man dito yan sa Pilipinas, well and good, it's okay. Mas maganda. Pero kung ano man ang hiwatig nila na mensahe sa atin sa bansang Pilipinas, what will be the future of our country?
piliin natin ang tamang leader, kasi ang nangyayari ngayon na buong akala natin na itong leader na ito po ay makakasolve sa atin sa problema ng Pilipinas, ayun pala ay malaking budol. Okay? God must be dead, 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 must be dead. Si Don Mark dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan, kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay, laging updated sa kwentong politika. Si Don Mark ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mark TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mark ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mark TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mark ang gabay mo sa katotohanan, bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mark ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mark TV, para sa bayan talaga. Don Mark TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mark TV, tayo magkakaisa.